Pinaiimbestigahan na ng Senado ang sabuatan ng mga Pilipino government official at mga Chinese company. Nakakaawa talaga ang ating bansa dahil kapwa Pilipino ang kumakalaban sa ating sariling bayan. Hindi imposible yan, mga utol. Ano sa palagay nyo? May mga bayad ba ang China dito sa Pilipinas o yung mga nakapwesto? May mga binabayaran ba? Ano sa palagay nyo? Ako palagay ko meron kasi hindi imposible yan. Malamang sa malamang may hudas sa ating hanay. Hindi, ito talaga mga utol. 'Di ba? Alam naman natin na noon pa man talagang may history tayo ng ganyan ng mga Pinoy. Anyway, hindi ko po sinisiraan ng ating kapwa Pilipino, pero hindi naman tayo tanga para hindi natin maunawaan na may nangyayaring ganyan noon pa. Yun na nga lang nakapagtayo sila ng artificial islands nung mga unang panahon, ng mga nakaraan, di ba? Magtataka ka na. Paano yun nangyari under one administration kung hindi yun sanction, kung hindi yun pinayagan? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa patuloy na paglala ng tensyon sa West Philippine Sea, partikular yung issue natin with China, mga utol, malamang yung iba dyan sa atin ay nagtataka o nagtatanong kung ito ba ay sanksyon ng kanilang presidente. Yung mga ginagawa ng China Coast Guard sa ating mga teritoryo. Opo, malamang sa malamang yung utos na yan ay nanggagaling sa pinakamataas nila kung kaya sa kanilang presidente. Hindi naman yan gagalaw ng sila lamang, mga utol. Diba yung nakaraan, kamakailan lamang o isang araw lang yata, nilagyan nila ng floating barrier na naman ang Scarborough Shoal. Inulit nila, mga utol. So anong pinatutunayan nila doon? Anyway, eto na ang rest back ng ating defense chief. Defense chief magkagera kung magkakagera. Pinagbantaan ng China, may nakakatakot na utos mula ito kay Melvs Castle. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video, mga utol. Game na. Magkagulo na kung magkakagulo talaga. Basta lahat ng makikitang barko mula sa China, papalayasin lahat ng Philippine Navy. Nakakilabot na utos yan mula sa nakakataas Defense Secretary Gibo Teodoro. Pero mukhang maispiya talaga ang China sa loob pa mismo ng ating bansa. Alam nyo ba kung bakit? Matapos kasing hindi matanggal ng Philippine Coast Guard ang mga floating barrier na inilagay ng China dahil nagbabantay sila. Papunta pa lang ang Philippine Navy warship sa pinanggalingan ng insidente. Kitang-kita na pinag-aalis na ito ng mismong Chinese Coast Guard pa. Talagang takot ang mga incheck pag may missile at kanyon na ang kakalabanin sa kanila. Isipin yung mga utol, no? Nilalagyan nila yung ng floating barrier yung ating mga teritoryo. Anyway, tingnan natin yung report tungkol dito. Mula to sa Manila Times, no? No? China reinstalls floating barriers in Scarborough Shoal. Okay, February 18 lamang yan, no? Manila, Philippines, the China Coast Guard installed again floating barrier in the vicinity of Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal in the West Philippine Sea, which is part of the country's exclusive economic zone. Sa loob ng ating teritoryo, sa madalit sabi, mga utol. Isipin mo, gaano katitindi yung ginagawa nila na yan. Ang masakit dito, babalik ta rin pa nila yung sitwasyon. Diba? Palagian nila sinasabi na kanila yun at karapatan nila yung pinapractice lang nila ang kanilang sovereign rights. Yun ang sinasabi palagi ng China. Sila na ito nangaagaw, sila pa yung malakas ang loob na magsabi na sila yung tama. Ganon po. Aside from the newly installed floating barrier, 2 CCG vessels, 3063 and 3064, were positioned at the entrance to the lagoon. Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, reported Saturday, nung Sabado lamang ito. Okay? The speedboats of the CCG vessels were also deployed to make sure that the floating barriers are well guarded, he said. The floating barrier were supposedly installed on February 15. Pero sila rin mismo ang nagtanggal niyan, mga utol. Bakit kaya?
Kas lang sila mambuli pag mga mangingisda ang kanilang Totoo. kalaban. Pero bakit alam ng mga Chinese na may papuntang Philippine Navy warship kahit hindi pa ito inaanunsyo ng mismong sekretary ng National Defense? Mukhang maitahuan talaga ang Chinese Navy sa ating bansa at talamak ang sabwatan dito. The Philippine Navy is just around, going around also patrolling our exclusive economic zone. So, andyan lang po lagi ang Navy natin at sumusuporta po sa law enforcement along with other agencies, along with Coast Guard and BIFAR. So, we are closely working with them, operating and conducting our patrols accordingly. Then, dumadalas na rin at mas marami na rin yung mga assets natin na ilalagay sa ating mga pagpapatrolya. Nice one. Dahil sa pininiwalaang binabalak ng China ang panibagong pagtatayo ng artificial island, pinaiimbestigahan na ng Senado ang sabwatan ng mga Pilipino government official at mga Chinese company. Nakakaawa talaga ang ating bansa dahil kapwa Pilipino ang kumakalaban sa ating sariling bayan. Hindi imposible yan, mga utol. Ano sa palagay nyo? May mga bayad ba ang China dito sa Pilipinas o yung mga nakapwesto? May mga binabayaran ba? Ano sa palagay nyo? Ako palagay ko meron kasi hindi imposible yan. Malamang sa malamang may hudas sa ating hanay. Hindi, ito talaga mga utol. 'Di ba? Alam naman natin na noon pa man talagang may history tayo ng ganyan ng mga Pinoy. Anyway, hindi ko po sinisiraan ng ating kapwa Pilipino, pero hindi naman tayo tanga para hindi natin maunawaan na may nangyayaring ganyan noon pa. Yun na nga lang nakapagtayo sila ng artificial islands nung mga unang panahon, ng mga nakaraan, 'di ba? Magtataka ka na. Paano yun nangyari under one administration kung hindi yun sanction, kung hindi yun pinayagan? Ibig sabihin yun ay pinayagan at para payagan o, 'di ba? Ngayon, etong mga ginagawa ng China, kung paano nila natutunugan pa yung, 'di ba, hindi ang Pilipinas po simula nung i-vlog ko tong ganito, hindi tayo naglalabas ng detalye. Ang Philippine government, hindi tayo naglalabas ng detalye tungkol sa mga plano natin o mga hakbang natin sa West Philippine Sea kung paano natin tutugunan yung issue. Hindi tayo naglalabas. Palagi nila sinasabi, operating yan, hindi po natin nilalabas i-detalye, parang ganun palagi pag sila nagsabi sa media. Pero paano natutunugan ng China? Anyway, lilinisin na natin. Kumbaga, sa loob ng West Philippine Sea, sa ating mga teritoryo na siyang inaagaw ng China, kaya naman nila tayo nakakaya dahil nga kulang tayo sa presensya. Ngayon, good thing na dadagdagan nila yung presensya ng ating mga barko ng Philippine Navy, ng Philippine Coast Guard. Mas mabuti yun. Nang sa ganun, mababantayan natin yung ating mga teritoryo. Yun naman yung Pero pag nagtayo na naman ng artificial island ng China, parang palagay nyo ba? Makakapayag pa ang Pilipinas o yung kasulukuyang gobyerno natin? I-comment ang inyong opinion. Tuloy na muna natin to. Talagang managot ang mga sangkot dito. Gusto nating imbestigahan kung may sabwatan ba sa mga opisyal ng gobyerno, sino mang individual o mga grupo sa Pilipinas at ang mga kumpanya sa China para magtayo ng artificial islands sa West Philippine Sea. Bakit hindi? Pansinin nyo mga utol, di ba may grupo na parang naninira pa na pinagtatanggol yung China? May grupo ng Pinoy, grupo yun sila, mga vlogger, kung hindi naman vlogger, pero lahat. Kumbaga, pero may grupo sila. Yun, malamang sa malamang, isa yun. Di ba? Siningit ko lang. Para magtayo ng artificial islands sa West Philippine Sea. Bakit hindi alam ng executive na yung mga kumpanyang ito pala ay involved din sa paninira at pag-aangkin ng ating mga teritoryo? Bakit ilang taon nang hinayaan ito? May sabwatan nga ba? Yan ang gusto nating maimbestigahan at maitigil. Kung may mga kailangang managot sa Pilipinas sa pagpapabayang ito, dapat silang managot. Ikwinento naman ng ilang mga mangingisda na kung wala silang kasamang BIFAR o PCG,
Lagi-lagi na lang silang makakaranas ng pangharas mula sa Chinese Coast Guard. Ano? Buti na lang noong utos na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., 24 oras nang may nakaalalay sa kanilang mangisda. Takot po kami dahil baka bungguin po kami ay. May mabigyan ng diesel ng BIPAR. Maraming salamat sa BIPAR. Pag bigyan kami mamaya. Sa Bukana na sir, halos tinataboy na yung mga service. Kaya hindi kayo makakapasok talaga. Hindi makapasok, hindi makapangisda. Ikot lang kami dyan sa may Bukana. Wala na. Wala nga gano'ng mahuli na kasi hindi lang may makadiskarte dyan sa loob kasi pinabawal. Pag may nakita silang mga service dun sa loob, inahabol na agad ang mga rubber boat. Nakakaasa naman ang mga mangisdang Pilipino na laging may nakaantabay sa kanila. Pangako yan ni Commodore J. Tariela. Gagawin nga lahat ng makakaya ng Philippine Coast Guard para hindi na itaboy at mabuli ang ating mga kababayang nagtatrabaho. Government is not yet satisfied sa nangyayari na to sa Baho de Masinloc. The reason why our national government has directed to the National Security Advisor, the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to have this rotational deployment. This is in response with what had happened nito mga unang araw ng taon kung saan ang mga Pilipino mangingisda ay naharas ng Chinese Coast Guard. Let's be vigilant. Huwag nating hayaang mawala ang ating mga isla at ang ating soberanya. Ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Karapatang pinagtibay na ng International Court of Arbitration. Ipaglaban natin para sa ating bansa at para sa bawat Pilipino. Panawagan para sa mamamayang Pilipino. Imbis na magturuan tayo magkaisa para ilaban yung ating mga teritoryo. Anyway, kawawa yung mga mangingisda natin, no? Sipin nyo, no? Yung hanap buhay nila. Hindi nila magawa dahil sa mga walang yan tsekwa na nasa loob ng ating teritoryo. Dapat yun pa lang ay magawa na ng paraan ng ating gobyerno. Yun lang muna. Kung hindi man maitabo, yun lang muna. Maisettled muna yun. Kasi kawawa yung ating mga mangingisda. So ano masasabi nyo mga utol? Pa-comment na lang. Maraming salamat kay Melbs Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pre-Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa nyo pagsuporta. Kay mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.